A Day in My Life as a Work From Home Mom Solo Parent Edition. Good day everyone! Here's another glimpse of my day wrapped in a 3-minute vlog. Dito nag-dinner yung parents ko. Actually, kumain na kami sa labas kaya light meal na lang kami at nagluto ng fondue na dala ni Alex. Paborito ko kasi to. Bumalik siya dito to spend a night galing sa Panglao tapos pupunta siya ng Boracay bukas. Actually, nabook namin to nung March pa, nung kami pa at hindi na sana ako sasama. Walang pasok sina Jeff ngayon at naghingi ako ng permiso kung pwede bang sumama kay Alex at pumayag naman. Pero nagdalawang isip talaga ako niyan kasi para saan pa? At grabe ang bilis ng oras at mag-book na si Alex ng Grab sa airport. 13 minutes ang wait time sa driver at pinakonsensya niya ako mula gabi pa kaya in 10 minutes nag-impake ako at pumunta sa airport na hindi man lang nakaligo. Nakakatapos lang ng shift ko at sabi niya baka ito na ang last trip namin together. At ewan ko rin ba, kahit wala na nga kami, parang hindi rin kami sanay na hindi magkasundo at naging komportable na rin kami sa isa't isa kaya napasama na lang rin talaga ako. Isa na rin sa mga rason ay may pinagdadaanan din ako the past few months. And maybe this trip could also help me unwind and de-stress. Total, okay naman kami at hindi naman siya galit na sa akin sa pag-break namin. Ayun, sinamahan ko na siya. First time niya sa Boracay at nag-book siya ng Airbnb dito kasi matagal rin siya magsistay samantalang ako naman ilang araw lang. Pumayag naman si Jeff at yung kapatid ko na siya muna magbantay habang wala ko. Buti na lang naka-restock na ako sa fridge kaya may ulam na sila in the next few days. Nagutom na nga rin kami kaya kumain na kami after checking in at naglibot-libot lang sa Boracay hanggang sa mag-sunset. Mabilis ng araw at hindi ako namasyal masyado kasi kahit nandyan ako sa Boracay may work pa rin ako. At saka hindi po eme-eme ang hiwalayan namin kasi hindi rin eme-eme ang mga nagastos kong pag-heal sa Siargao ng 2 beses at sa Japan. Ang travel rin talaga ang therapy ko at susunod sa plano ko ang dalhin si Jeff. May mga lakad lang talaga na unexpected at isa rin to sa akala kong hindi na matutuloy. Kumain nga pala kami dito sa Jammers at ang sarap ng baked oysters nila. Napadagdag pa nga ako ng order kasi parang nabitin ako. Masarap rin yung burger nila pero akala ko may set na itong price pero wala pala. Nabusog rin ako sa dinner namin at umuwi na rin. Minsan nag-uusap kami ni Alex sa mga bagay-bagay na-assess namin kung marireconcile pa ba ang mga differences namin. We differ in beliefs rin kasi para sa kanya, kung mahal mo ang isang tao, dapat tanggap mo kung ano siya, pati ang mga flaws and imperfections niya. But for me, I firmly believe na it's a sign of maturity in a relationship if you work on becoming a better version of yourself. I will not specify further details na lang. Pero ang dami na rin nangyari sa lumipas na mga buwan. Nakipag-date siya doon. I also dated a few pero ngayon ayaw ko muna talaga kasi may ibang bagay pa akong pinagtutuunan ng atensyon and looking for a man is not on top of my list. Kaya sira-sira. Whatever will be, will be. Kung nagtataka kayo sa estado ng relasyon namin, hindi rin po madali na bigyan namin ng label ngayon kasi nasaktan na namin ang isa't isa and getting back together might not work for us. Sa ngayon, in-enjoy na lang namin ang trip namin. Pareho naman kaming single at wala naman siguro kaming sinaktang tao sa trip na to. Anyway, that's all for now and kung nabitin kayo, bukas na lang po ulit. Thank you so much for watching. Bye!